Pagkatapos nga ng Pasko at dahil nga minsan lang sa isang taon magkasama-sama kaming magpipinsan, abay syempre, susulitin na namin ang bonding. Kaya naman nagkayayaan ang bawat isa na mag-swimming naman daw kami. Diyos me, sa lamig ng panahon ngayon, talagang swimming ang naisip nyo, anak ng tokwa. At kung magsikayayaan naman kayo, parang mga wala tayong trabaho, no? Anyways, highways, wala din namang mga nagpapigil sa bawat isa, kaya naman natuloy ang aming plano. Mabuti na lang talaga kapag yung mga pinsan ko yung nagpaplano, hindi nagiging drawing, hindi tulad ng iba dyan, hanggang drawing lang, charis. Partida, lahat nga kami mga puyat dahil nga anong oras na kaming naghiwa-hiwalay kagabi. Anyways, highways, nakarating na nga kami dito sa resort at bumili na nga din sila ng mga ticket nang makapasok na nga kami. At nung papasok na nga kami isa-isa, abay kulang pala yung nabili ni ate girling ticket. Wala palang ticket si Joshua, anak ng tokwa. Napakamot na nga lang ng ulo si Joshua at bandang huli si ate girlie na nga lang yung nagpaiwan at bumili na nga lang siya ng ticket niya. At nung may ticket na nga ang lahat, syempre mga nagsipasukan na kaming lahat. Pagpasok mo nga sa resort na to ay may bubungad nga sa yung malaking puso na pwede mong pagpicturan at iba't ibang cartoon character na ikatutuwa ng mga bata. Dumiretso na nga kami at naghanap na nga din kami ng aming cottage. Napaka-presko nga ng resort na to dahil pagpasok mo pa lang ay puro puno na nga agad ang makikita mo. At dito nga sa may bandang kalagitnaan ng resort na to ay meron nga silang pa-basketball court na pwede mong paglaruan para sa mga mahihilig magbola. Nung nakahanap na nga kami ng cottage namin ay naggayak na nga sila para sa tanghalian namin dahil anong oras na din to. Ang usapan kasi namin ay umaga kaming magsisialis pero dahil nga dala namin ang dugong de la Cruz kaya naman hindi mo maiaalis sa amin ang salitang Filipino time, anak ng tokwa. In short, laging late sa call time. What? At nung naihain na nga yung mga pagkain, abay syempre, ano pa bang hinihintay namin? Tapos na yung Pasko, diba? Kaya naman nagsikuhanan na kami ng kanya-kanya naming pagkain habang ang mga boys naman ay nag-ihaw ng mga bangus na hindi mawawala tuwing may swimming. Nung nakakuha na nga ang lahat ng pagkain, abay kanya-kanya na nga kami ng hanap ng pwesto namin. At dahil nga panay ang video ko, hindi na nga ako kumuha ng sarili kong pagkain at nakisalo na nga lang ako kay Ate Ella. Napasarap na nga ako ng kain dito at sa sobrang gutom ko nga ay maya-maya nga lang ay may bumatok sa akin at bakit daw kumakain na ako. Nakalimutan ko kasi na nagpakuha nga pala ako ng pagkain ko sa isa ko pang pinsan, anak ng tokwa. Abay sorry naman, gutom na kasi ko, kaya naman nakiagaw na muna ako kay Ate Ella. At habang kumakain nga kami hindi ko nga mapigilan na itaas ang isa kong paa. Ganito ho kasi talaga akong kumain sa bahay dahil mas masarap ho kasing kumain nang nakakamay at nakataas ang isang paa. After nga namin kumain ay nakita ko nga itong puno ng kamyas na hitik sa bunga. Wala lang, shinare ko lang, nangasim kasi ko. Anyways, highways, nakapagpahinga na nga po ang lahat kaya naman inumpisahan na ng mga boys maglaro ng basketball. Haru, Diyos me, may mga taga-cheer pa talaga, anak ng tokwa. Inaya ko na nga lang sila na mag-picture kami pero syempre naka-video yan para naman makita ko kung ano ang mga reaction nila. At syempre hindi nga mawawala sa akin ang moment ng kaartihan ko, diba? After nga naming magpahinga ay nagkayayaan na nga ang lahat na magpapawis bago nga magsitalunan sa pool. Pool? Dahil Diyos me, sa sobrang lamig ng panahon at nasabayan pa nga ng napakahangin, mangangatog ka naman talaga sa lamig. Anyways, highways, habang naglalaro nga kami ay parang bumalik nga ulit kami sa pagkabata. Ang sarap lang balikan na nalalaro ulit namin yung mga laro namin ng mga bata kami at ang maganda pa doon ay naipaparanas nga namin ito sa mga pamangkin at anak-anak nila. Ang sayang meron noon kumpara sa sayang alam nila sa henerasyon nila ngayon. Sobrang saya nga lang dahil kahit na may kanya-kanya na nga kaming buhay, iisa pa rin ang trip namin, mapabata man o matanda. Mas masaya at mas masarap pa rin talaga ang ganitong bonding dahil na-enjoy namin ang bawat moment ng aming buhay. Huwag mo ngang iyuko lang yung buhay sa paghahanap ng maraming pera o pagtatrabaho dahil ang totoong buhay ay hindi katulad ng movie ni Marian at Ding Dong na may rewind. Dahil sa totoong buhay, hindi naman na talaga pwedeng ibalik ang nakaraan dahil wala naman talagang rewind. Huy! Napasok pa! Kaya kung ako sa inyo, enjoy your life, no hates, no stress, just being happy is enough. Huy! Nakakaganda at gwapo pa yun, no? Huwag sana natin kalimutan na kahit nandito na tayo sa totoong mga realidad ng ating mga buhay, kailangan pa rin nating maging masaya. Ang sabi kasi sa nabasa ko sa Facebook, habang papatanda daw po tayo ng papatanda, papalungkot ng papalungkot ang ating mga buhay. Huy, nasa tao na lang po yun.
Huwag nyo kasing masyadong yakapin ng kalungkutan, anak ng tokwa. Anyways, highways, hapon na nga po pala ito at uuwi na nga po kami. Kaya naman hanggang dito na lang po muna. Bye-bye!